Eto, kapiling na natin on the line sa linya ng ating komunikasyon. Ito nga po, isa po itong financial advisor at the same time content creator and teacher na din. So ito, on the line, kapiling na natin si Ma'am Angie Jimenez. Ayan, dito sa ating programa. So magandang umaga po, Ma'am or Coach. Welcome po sa aming programa. Si Bombo Kier po ito and then si Bombo Kim. And bati muna kayo, Ma'am, sa atin pong mga listeners and viewers po. Hello po sa mga kabombom. Hello po, Ma'am Kier and Ma'am Kim. It's nice to have you, to have me pala. It's a pleasure, nakakatuwa. And yes, hello, good morning sa lahat. Sana ay masarap ang almusal nyo ngayong umaga. Wow. Okay, Ma'am. Sige, Ma'am, umpisahan natin, Ma'am, yung tanungan. Siyempre, yung topic kasi natin ngayon, Ma'am, is it's all about money, yung mga ganon, finances, or financial literacy. Eto, Ma'am, sa part nyo po bilang siyempre financial advisor, sa simpleng pananalita, Ma'am, ano po ba yung ibig sabihin ng halimbawa financial freedom? And magkano po ba dapat, Ma'am, yung ipon para masabi nating financially free yung isang ordinaryong empleyado or tao, Ma'am Angie? Most of the time, ang iniisip ng mga tao pag sinabing financially free, as in sobrang yaman mo na. And tinanong mo nga, magkano dapat? Okay? Pero alam mo, it's not about how much. Hindi talaga siya nasusukat sa how much. It's about having control and having as many choices as you have. Pag sinabi kong ganito, halimbawa, Ma'am Kier, meron kang 5 million sa bangko. May 5 million ka nga sa bangko, pero may utang kang 4 million. Sa tingin mo, financially free ka ba nun? Ganon. So, ang financial freedom, nagva-vary yan per tao kung anong gusto nila. Alam mo, kahit nakatira ka lang sa isang probinsya, simple lang ang pamumuhay, walang utang, kapag may emergency, kaya mong i-handle, you can be called as financially free. Kasi may choice ka. Kapag sinabi mo ba ngayon na ayoko na magtrabaho, may choice ka. Kasi financially free ka na. Ayun siya sa simpleng salita, Ma'am Kier. So, iba-iba Wow. talaga. Simple lang, Ma'am, pero yun nga, natatauhan kami. Ay, ganun pala yun. Yes. Akala kasi ng iba, Ma'am, pagka marami talagang pera, yun na, 1 million, mga ganon, Yeah. talagang financially free na. Meron palang mga dapat na isaalang-alang. Pero ito, Ma'am, puntahan natin yung usapin po ng pag-iipon. Kasi ito, nakikita ko din ito minsan, parang ito yung nagiging mistake din ng iba. Sa tingin nyo, Ma'am, bakit maraming tao o maraming Pinoy yung hirap mag-ipon o nahihirapang mag-ipon ng pera kahit yung iba nga matataas naman ang sahod sa kanilang trabaho? Ano ba, Ma'am, yung pinakaunang mistake o pagkakamali na nakikita ninyo sa paghawak nila ng pera, Ma'am Angie? Alam mo, ang dami kong nakikilala din. Totoo yan, Kier, no? 20 years, 30 years na nagkatrabaho o kaya magre-retire na lang, no? Wala pa ring ipon. Naniniwala ako na ang mga Pinoy napaka-resilient, napakasipag. So, imposibleng walang pera yan. Okay, yun talaga. Pero, totoo na may pagkakamali. May mali talaga. Wala siya sa liit or laki ng kita. Oo nga, ang laki mo kumita, 100,000 ka per month. Kaso, ang expenses mo, 110,000. So, negative ka pa. So, ang nakikita ko doon ay wala silang sistema sa paghawak ng pera. Meron naman nag-iipon, tapos nagagalaw ulit. 'Di ba? Parang, ilang months ko pinag-ipunan, isang snap lang, isang lang, ay, ba't gano'n? Ba't wala? Parang nauubos, Miss Angie, lahat nung pinaghirapan ko. The problem is, lagi lang, puro ipon, lahat sa ipon, hindi nila nasisystemize. Yung sinasabi ko, dapat may sistema ang pera, may rules ang pera, hindi siya basta, ito lang. Hindi siya gano'n. Tinitingnan siya, overview, as in, titingnan mo yung kabuuan ng pera mo, saan ba dapat siya. And at the same time, yung kuwari, kumikita ka ng malaki, sabihin natin, hindi, maliit lang, minimum wage, sabihin natin, kung magkano man, 15,000 per month, ganyan. Tapos, kapag, may expense, paano yun, Miss Angie, no? 15,000 na nga lang, may inflation pa. Parang, ang taas pa ng, ang mahal-mahal pa. Naniniwala ako na kahit 15,000 lang yan, depende yan sa lifestyle mo. Kasi paano ka nabubuhay ng 15,000? Kung talagang kulang yan, naniniwala ako na dapat naghahanap ka na ng ibang work.
Dapat may ginagawa kang ibang paraan. Kasi paano ka nakaka-survive nga? Ibig sabihin, may natitira pa rin doon. At yung natitira na yun, ayun dapat ang inaayos natin. Hindi mo alam kung saan napupunta. Ganon siya. Okay, very well said, Ma'am or Miss Angie. So ito, Ma'am, I think, Ma'am, familiar kayo dun sa 50-30-20 rule. Naniniwala ba kayo dun, Yeah. Ma'am? Or applicable ba siya sa minimum wage earners? Or para sa inyo, Ma'am, ano ba yung tamang formula ng pagbabudget ng finances, Ma'am? Eto manggagaling to sa isang FA, financial advisor. Ang 50-30-20 po ay isang universal guide. Pero hindi po ibig sabihin na ito universal guide ay ito na po ang strictly absolute na susundin natin. Dahil sabi mo nga, Sir Bombom Care, na hindi naman lahat. Minimum wage ka, paano mo magagawa na kung 10,000 lang ang kinikita mo per month, 5K lang ang gagastusin mo? Yung 5K hanggang saan ka lang aabutin yan, di ba? So, wala pong tama or perfect formula for everyone. Pero, meron pong perfect formula for each. Ibig sabihin, kino-customize po yan, pine-personalize po yan dahil iba-iba po tayo ng sistema. Halimbawa, parehas tayo, Bombom Care. Kumikita tayo parehas ng 20,000. Pero parehas ba tayo ng lifestyle? Parehas ba tayo ng responsibilidad? Di ba? Hindi. So, hindi talaga siya gagana. Ang pinaniniwala ako, ganito siya dapat. Titingnan mo magkano ang expenses mo per month. Nakatrack. Doon po papasok lagi yung tracking. Dapat alam mo, hindi pwedeng hindi mo alam. Okay? Iyon yung first step talaga. Hindi pwedeng hindi mo alam. Kailangan alamin mo. Pwede 1 week, kahit hindi ka, Ma'am Angie, hindi talaga ako, masipag mag-track. Parang, lang siya, dagdag, iisipin. Dami ko naiisipin, magta-track pa ako. Ganon, di ba? Pero you have to allocate a week. Sabihin natin a week. O sige, isang araw. Saan napupunta yung pera mo? Like strictly. Para hindi ka nagugulat na wala. So ngayon, pag na-track mo na, honestly, hindi siya yung, hindi, feeling ko ganito lang ako. Hindi ako naniniwala sa ganon. Okay? So dapat honestly, magkano talaga. Tapos yung natitira, ay yun yung i-strategize. Kasi yung iba kasi, yung minimum wage, 80% yan, malamang 80, 90. So ibig sabihin, may natitira pa rin, 10, 20. Ayun po, yung pagkukunan natin sa magkano dapat ang iipunin. So yun tayo. So wala talaga siyang wala talaga siyang lahat para sa lahat ganito. Hindi po talaga yun applicable. Okay, yun. Naliwanagan na naman kami. Magandang punto, Ma'am. So ito, Miss Angie, ito situational na tanong, Ma'am. Kung 15,000 pesos lang, Ma'am Angie, yung sahod monthly at meron pang pamilya, magkano ba dapat, Ma'am, yung realistic na dapat na itabi? Paano kung halimbawa 100 pesos lang ang kaya per day? Pwede ba yun, Ma'am Angie? Ang ganda nung ganong question. Kasi kadalasan halos lahat ng Pinoy, pamilyang Pinoy, ganyan ang sitwasyon, no? Yes, kung 100 lang yan, yes, itabi mo ang 100 pesos. Huwag mong tingnan ng iba, tingnan mo yung sitwasyon mo, tingnan mo yung responsibilidad mo. Kasi yung piso nga hindi makukumpleto ang 100 ng walang piso. Kahit 50 pesos yan, kahit 20 pesos yan, anong ginagawa natin dito? Ang goal natin dito, hindi agad magpayaman. Ang goal natin dito, yung habits, pino-form natin. Pag dumating yung araw na biglang lumaki yung sweldo mo, sanay ka na nagtatabi ka, di malaki na yung natatabi mo. Pero for now, kung ganyan ang sitwasyon mo, kung 100 lang ang kaya mong itabi mo ang 100. Okay? Kasi hindi lang yan yung, ito lang yung mabubuo ko sa isang linggo. Hindi yon. Kasi ang na-form mo doon yung habits. At yung habits na yon, sobrang yaman mo na doon. Kasi baka next month, pag-graduate ng mga anak mo, wala ka nang masyado iisipin. Sarili mo na lang. Parang gano'n, di ba? So, ibig sabihin, mas lalaki na ang income. Parang mas okay ka na. At alam mo na paano maghawak ng pera. Habits ang unang goal, secondary lang talaga yung totality ng ipon. Kaya yung iba feeling stuck kasi inisip agad nila, kailangan malaki. Hindi. Kung anong kayang itabi per day, kailangan consistent, walang mintes, yun po ang dapat itabi. Pero hindi lang lahat per day yung iba per month, yung iba per cut-off, kanya-kanya ulit yan. Okay, very well said ulit, Ma'am. Ito, Ma'am, isang katanungan na lang bago ko ipasa sa aking partner naman yung opportunity na makapagtanong sa inyo. Ano yung masasabi nyo, Ma'am, doon sa
mindset ng ilan na, yun nga, yung one day millionaire mindset. Sabi kasi nila, ma'am, pay yourself o pay yourself Yeah. first. Bibili, kumbaga deserve ko to. 'Di ba? Akin Yeah. muna tong moment na to, deserve ko to. Pero ano ma'am, may side effect ba yun, ma'am? Ano yung masasabi natin Oo. dito, ma'am Angie? Okay, walang mali sa pagsabi ng deserve ko to dahil totoo namang deserve mo. Ikaw ang napagod, tama. Ikaw ang nagpakahirap tapos hindi ko mararamdaman. So, tama naman din na deserve. Pero dapat may limitasyon. Laging may limitasyon. Ayun yung sinasabi nating sistema. Part ng pera mo pang expenses. Part ng pera mo pang savings. Future mo. Pay yourself, pay your future self. At yung part ng pera mo, pay your present self para hindi ka ma-burnout. Okay? So, lahat yon control. Yung iba kasi, either one or another. Ang gagawin, ay wala muna akong ipon. Ano muna ako? Pay myself. Ano muna? One day millionaire. Doon talaga nagkakatalo. Kasi minsan yung kada one day millionaire natin, doon tayo nababaon sa utang. Kasi sa pagpupunta sa mall, wala naman palang savings na gano'n na nadadala doon sa kung ano-anong dapat bilhin na hindi naman dapat. So dapat may boundaries ka lang na pag ganito sweldo ko hanggang dito lang yung pwede kong gastusin para sa sarili ko. And pag sinabi kong para sa sarili ko, yung parang reward mo. Kailangan meron ka ding limit doon. Hindi pwede siyang lalampas. Ganon, yun siya. So, hindi tayo pwede. Sa one day millionaire, maganda yun kung talagang may million ka na pang para sa sarili mo. Okay yun. Opo. So, to cut the story short, ma'am, huwag ubos biyaya. Ganon. Yes, exactly. Anyway, ito ma'am, may Oo. katanungan din itong aking partner, si Bombo Kim, para po sa inyo. So, Bombo Kim, Ayun na ma'am, Angie, good morning po. Bombo Kim ito from Bombo Morning. Radyonaga. So welcome po ulit sa ating programa. So matanong ko lang ma'am, kasi may mga behavior tayo na kaya may mga ilang tao na although tayo po nag-a-attempt na mag-ipon, nauuwi sa paggastos. Hindi yun maiwasan. So ano po bang tips natin para kumbaga yung mga tao na yun, unti-unting malihis or kumbaga imbes na magastos yung inipon lang nila agad-agad, kumbaga maiwasan ng galawin yung kanilang itinatabing pera. Ayan, ang ganda ng question, Bombong Kino. Number one, you have to set a realistic savings. Realistic. Halimbawa, di ba? Sinabi natin kanina, 80% yung expenses ko. Di ba? 80% expenses ko. So, may 20%. So, ang gagawin ko, yung 20%, lahat yun ilalagay ko sa ipon. So, mali yun. Ano ending pag nilagay mo lahat yun sa ipon? Gagalawin mo din kasi kulang pala. Ay, sayang, kulang pala. So, dapat, may tinatawag din tayong free cash. Kumbaga, pag na-short ka, meron kang pool of money doon, may parang pool lang mga barya-barya, doon ka kukuha at hindi doon sa savings. So, dapat realistic. Magkano ba talaga ang consistently malalagay ko per month na hindi ko gagalawin? Yes, sa una, mahihirapan ka, magta-trial ka, pero that's the point, kaya ka nga nag-iipon. Pangalawa, dapat nakatago, dapat hindi siya agad-agad accessible. Kasi pag mabilis makuha, ano nangyayari? Ang bilis lang. Talagang nauubos lahat. So halimbawa, madalas, ito pala yung karamihang problema ha. Ang ginagawa ng iba, ang savings nila, nandun lang din kung saan sila sumasweldo. Tama. So pag sumasweldo sila, ay, ang laki ng pera ko, ang laki na ng savings ko. Pero magugulat sila, mag-zero. Ibig sabihin, wala na din silang ipon. So mali yun. Ang pangalawang tip natin doon, dapat ang savings or emergency fund mo nakalagay sa ibang bangko. O kaya kung nakakash ka, kung maliit pa yan, kinakash mo lang, nakalagay sa wallet kung saan hindi siya basta-basta magagalaw. Yung mga ganon. So, ayun yung pangalawa, dapat hindi siya agad-agad accessible. Pangatlo, iba't iba po ang uri ng savings. Ang savings po, hindi lang po isa. Okay? Pero tinitingnan ko to in a sense na ang tinatawag nating savings ay emergency fund. Iba po ang emergency fund, iba po ang savings pag magbe-birthday ang anak, iba po ang savings, alam mo yung mga planado na, ang emergency fund po, ayan po ay yung mga instances na hindi natin alam na mangyayari. Nagkasunog, biglang may nawala nagkasakit, yung mga unexpected. Pero yung mga alam mo nang mangyayari, halimbawa ngayon na naman, anong petsa na po, no? Malapit na naman ang Pasko. Makikita niyo na si Jose Marichan dyan, sumisilip. Alam mong magpapasko, magkano ang magagastos mo, hindi po yan kukunin sa emergency fund.
Kukunin po yan, dapat nag-iipon ka na paunti-unti kasi magpapasko na. Magde-date kayo ni misis, dapat nakaplano. May pinangako kang birthday celebration sa anak mo, dapat po nakaplano. Ayun po yung iba't ibang savings. So, hindi lang po isang savings, dapat marami. Pero ang pinakamahalaga po sa lahat ng savings ay yung emergency fund. At yung emergency fund po, hindi po yan gagalawin kung walang emergency. Hindi po emergency cravings, hindi po emergency date, hindi rin emergency gala. Okay? Iba po yun. So, dapat emergency talaga na wala kang choice, kailangan mong kunin kasi nagulat ka na nangyari yun. Bigla ka nawalan ng work, yun po yun. Kasi naniniwala ko, pag alam mo yung purpose nun, hindi mo talaga siya gagalawin eh. Kasi kung labo-labo yan, gagalawin mo yan. Hindi mo alam eh kung para saan. So, ayun yung pangatlo. Kailangan naka-label. So, tatlo yon. Number 1, realistic ang pagtabi. Number 2, hindi siya accessible. And number 3, dapat may purpose talaga. Para saan ba talaga to? Alam mo kung ano ang pinag-iipunan mo. So, ayun yung mga tips ko doon sa kanila para makaipon. Ayun, that's good, ma'am. Pero siguro ito tanungin ko, ma'am, kasi with the current situation ng ating kumbaga pagsasahod, regardless kung mataas o mababa ang sahod natin, talagang ang best way talaga is magkaroon tayo ng maging matalino financially. Pero siguro, ma'am, itong kumbaga tips natin sa pag-iipon, pagtatabi ng pera, paano po kaya ito magiging applicable sa example mga maliliit lang yung sahod o mahirap na ultimong kahit piso, ma'am, imbis na itabi na lang nila, dapat mapunta na lang sa kumbaga pang araw-araw nilang gastusin. Paano pa po kaya sila magkakaipon kung sabi nating zero balance na araw-araw yung kanilang maitatabi? Good question, no? Ganito yan. Iba kasi ang problema kapag may income ka, tas may sobra, tapos alam mo kung hindi mo na alam saan napupunta. Iba din ang problema ng talagang kulang. Sabihin natin, sumisweldo ka ng 15K, ang expenses mo talagang kulang talaga 15K din. Wala talaga tayong maiipon doon. Wala tayong magagawa doon but to increase the income. Kasi kahit anong sistema yung sundin natin sa pera, kahit ano pong sistema ang gagawin natin dyan, wala po tayong magagawa unless, number 1, you have to increase your income. Kailangan maghanap ng ibang paraan para kumita. And I'm not talking about yung mga sugal. Ayan, be careful po doon. Hindi po yun ang solusyon. Okay? Hindi din po I'm not also talking about new investment. Huwag po kayong papasok sa investment na hindi nyo po alam kung saan or kung para saan, kung hindi nyo naaral, wag po. Okay? Yung income po na tinutukoy ko, part-time. Talagang pahirapan po. Okay? Kailangan po talagang mag-increase ng income kasi kahit po yung pinakamagaling na financial advisor ang kaharap niya, wala po tayong magagawa kasi wala pong iba-budget. Dahil 15,000 ang sweldo, 15,000 ang expenses. Wala po talaga doon. Ngayon, iba po ang usapan talaga kapag may natitira. Doon po yung kaya nating i-adjust. Okay po? So, that's the matter of another thing, setting boundaries. Halimbawa naman, ikaw ang panganay. Ayan, ikaw ang panganay. Ikaw ang breadwinner. Okay? Kung ikaw ang breadwinner, iba kasi ang sitwasyon pag ikaw ang breadwinner na magulang at ikaw ang breadwinner na anak. Okay? Kapag breadwinner na anak, dito po ako pumapasok na you have to set boundaries. Yung alam mo yung yung parang ikaw na yung magulang ng lahat. Ayun po yung mahirap talaga sa mga sitwasyon. Pero dapat po matuto tayong mag-set ng boundaries kasi pag wala tayong boundaries, kapag tayo ang naubos, pare-parehas tayong walang pera. Okay, yun po yun eh. Kasi, halimbawa, di ba, breadwinner. Tapos bigla, ate, kuya, may babayaran tayo sa ganito, ganyan. Alam mo yung lahat, ikaw na. Ayan. Paano pag naubos ka? Anong next na niyan? Ayun. So, setting the boundaries, ayun po yung system. Pero, in terms of kapag kulang po talaga, ayun po, dun papasok yung upskilling. Pag sabing upskilling, kailangan may matutunan kang isang bagay para kumita ka ng pera. Mag-barker ka, magbenta ka ng prutas sa palengke, magbenta ka ng kung ano, ayun po yun. Kasi kapag kulang talaga, walang ibang paraan kundi magpataas ng income. Yan po. Ayun, speaking of pagpapataas ng income, ma'am, baka may gusto tayong itip or kumbaga may tips tayong mailalahad sa ating mga tagapakinig na kabombo kung paano mangyayari yon, considering na siguro applicable kahit sa mga yung talagang
almost talagang equal sa expense yung kinikita, na imbis na kumbaga gano'n ang mangyari, parang best way kasi na palaguin na lang yung pera nila. Kumbaga investment or through that, baka may gusto tayong kumbaga mai-suggest sa ating mga kabombo para imbes na kumbaga manatili na lang sa current nilang sweldo, mas lumago pa ng lumago, madam. Okay, ganito siya. Hindi tayo ganito po 'yan. Halimbawa, ikaw ay ang sitwasyon mo, isa kang breadwinner na ikaw lang ang kumikita tapos kulang o kaya sapat pala, sakto lang. So, parang sasabihin mo, kailangan ko ng ng additional income. So, depende 'to sa capacity mo. Actually, kung meron kang, online things, parang meron kang mga kapasidad online, ang dami na ngayon, virtual assistant, social media manager. Actually, 'pag pumunta kang online, ang dami-daming na-o-offer, na kailangan ng help. Yan, marami yan. Ngayon, kung ikaw naman ay yung traditional, dun talaga papasok yung pagse-sell, pagbebenta. Di ba makikita niyo yung mga, kaya sa akin, parang very sa'kin yung mga sales Yung mga nakikita niyo, mga real estate broker, yan. Kami, mga sa insurance agent, yan. Kung ano-ano yung binebenta nila, pero alam niyo ba, doon nagsisimula yung talagang, kumikita. Kasi wala silang nilalabas na pera, it's just that nagbebenta sila yung nagiging daan para makabenta. Ganyan. So, dapat may mga skills ka rin na marunong ka, communicate. Paano ka ba makipag-communicate? O kaya, lapit ka sa isang store. Ewan ko lang, lapit ka sa isang store. Ito yung naisip ko lagi. Sabihin mo, bigyan niyo po ako ng 5 ganito, ibebenta ko yan, tapos bayaran niyo ako. 'Di ba? Yung mga ganong paraan ko sa palengke, punta ka sa palengke. Tapos mag-ipon ka lang parang kung magkano man, tapos ibebenta yung mga ganon, mga entrepreneurial mindset, kumbaga. Yan, kung hindi ka more on the employee side na hindi ka makahanap ng part-time, doon ka sa entrepreneurial mindset na sa anong pwede kong ibenta para makaano ako. Kung pag estudyante ka, yung iba dyan, mga nagpapagawa ng tawag ito, assignment, nagpapa-tutor, ayan, di ba, nagpapatulong. Kasi ako po ay ganun din ang ginawa ko, tutor talaga. Pero ang naging first step ko doon, nag-ipon muna ako ng ipon. Hindi ako nag-i-invest agad yung mga stocks, wala yan sa isip ko. At kayo, kung nagsisimula kayo, huwag kayong mag-jump sa mga stocks, sa mga kung ano-ano. Pwede mag-reinvest doon sa ginagawa mo na. Halimbawa, prutas, di ba? Nag-start ka na, bumili ka ng 10 pirasong prutas, tapos binenta mo, tapos naubos. Di bili ka ulit ng 10, naging 15 na. Yung mga ganon. Ganon siya, ganon ang nangyayari. Hindi yung, kumita ako sa prutas, tapos may sobra, invest ko sa stocks. Mali. Mali yon kasi hindi mo alam paano gumagana ang stocks. Ang goal po, kapag once na kumikita ka na, part ng pera mo, isi-save mo, part ng pera mo, i-reinvest mo kung saan ka kumikita. Ganon. So, ayun, yung una pa unti-unti yan, maliliit talaga, tiyagaan. Wala tayong choice kung mahirap tayo, and I've been there, kailangan mahirap talaga. Mari ako, nag-tutor ako, 80 pesos per hour, di ba? Ganon, 80 pesos. Pero chinaga ko kasi iniipon ko yun para ma-reach ko yung savings ko. Tapos nire-reinvest ko, nag-upskill din ako, nag-aaral pa ako ulit, nag-masters ako. Yung ganon, ibig sabihin, sabay. Habang may ipon ako, nag-upskill ako. Tapos, ayan, habang hindi mo namamalaya, nagko-compound na pala yung skills mo, pati yung pera mo. So, ganon po. Kailangan talaga, hindi lang tiis, hindi lang hard work, kailangan may sistema ka kung paano yung pera. Hindi ka magja-jump dun sa isang investment na hindi mo alam, kundi i-reinvest mo siya sa alam mo na. Yun po ang sana nakatulong yun. Yes, very well said, ma'am. Siguro last na lang po sa akin na question, madam, bago ko po ipasa sa aking kapartner yung mga karagdagang pangkatanungan. Totoo naman po kasi sa mga ganyan, ma'am, kinakailangan mag-effort tayo. Kumbaga, no work, no Yeah. pay. Talagang paghihirapan natin lahat ng trabaho para talagang kumita ng pera. Pero ma'am, siguro advice o payo or tips na lang siguro, madam, siguro sa akin para sa mga ganong tao na kinakailangan ng extra or additional income na hindi naman sila siguro, ma'am, madedehado. Kumbaga sabihin natin, sige nga, kumikita tayo ng extra, ganito kalaki, pero parang equivalent naman yun sa sobrang pagod na to the point na yung supposedly off mo, day off or oras ng off mo, sa primary job mo, napupunta na lang dun sa pagtatrabaho ng extra job natin. Ayan, maganda yan, no? Ang laging kong payo dyan, at the end of the day, ang lagi nyo pa rin iingatan ay yung sarili nyo. Ang lagi nyo pa rin mamahalin ay yung sarili nyo. Hindi yung pera, hindi yung trabaho, yung sarili.
Kasi kapag iningatan at minahal niyo yung sarili niyo, lahat yan sama-sama. Number one, pag minamahal mo yung sarili mo, matututo ka na kapag kumikita ka, part nun, binabayaran mo sa sarili mo, future mo, tsaka present mo. Ganyan. Ayan yung isang part dyan, no? Pangalawa, kapag iniingatan mo yung sarili mo, alam mo yung maglagay ng limit. Na kapag hindi mo na kaya, hindi mo na talaga kaya. Kasi pag naubos ka, wala na yan. Imagine mo pag trabaho ka ng trabaho, tapos hindi mo na kaya, tinuloy mo pa rin. O, edi utang yan kasi magkakasakit ka. Diba? So yun yung another factor to consider. So, you have to know, invest, ito yung pangatlo ko, you have to invest in financial education. And when I say invest, hindi ka attend ng course or kung ano, mag-expose mo yung sarili mo sa mga bagay para ma-educate ka about sa pera. Kasi ang laking-laking bagay na lalo kung breadwinner ka. Kapag nakita mo na, ganun pala tumatakbo yung pera. So, mai-inspire ka hanggang di mo namamalayan nagiging ganun ka na. So, you have to love yourself by educating yourself, by taking care of yourself pa rin. Ganun po. Diba? Yan, with that po, madam, ipapasa ko na po muli kay Bombo Care itong mga katanungan. Alright, Thank balik you. sa akin, Ma'am Angie, yung pagtatanong. Itong mga remaining question na lang, ma'am, kasi malapit na maubos yung ating oras. Eto, ma'am, ano yung nyo naman, ma'am, maibibigay na payo doon sa mga baon sa utang? Kasi I think ito yung mga, isa rin ito sa pumapatay sa financial literacy ng tao eh. Ano yung maibibigay nyo sa kanila, ma'am, na parang ultimate advice sa mga baon sa utang, Ma'am Angie? Okay, ang ultimate advice ko dyan talaga, Bongbong Care, ay kapag babayaran, kailangan malaking percentage ng pera mo ibabayad mo sa utang, pero hindi lahat. Okay? Kailangan may itatabi ka for savings pa rin. Nakita niyo gaano kahalaga talaga yung savings? Kasi savings ang backup eh. Bakit? Pag lahat ng pera nyo, nilalagay nyo lang sa utang, tapos may nangyari ulit, uutang ulit kayo. So, hindi na tayo natapos, di ba? So, dapat, pwede pong i-negotiate kapag marunong ka nga mangutang eh. Naniniwala ako kung marunong kang mangutang, marunong kang mag-negotiate doon sa inutangan mo. Okay? Ngayon, either sa bangko o sa tao, depende, dapat marunong. Pag negotiate mo yan, aayusin mo. Kung 80% ng sinusweldo ko, sige, pabayad ko sa utang, 20% ito ay pang savings ko. Pag nagka-emergency, hindi ako mangungutang. Kasi ayun yung pangalawa, bawal ang tapal utang. Yung kapag para mabayaran mo yung utang, mangungutang ka ulit, hindi po yun okay. Okay? Kaya yung ending kasi, yung lifestyle ng iba, okay pa rin. Pero puro utang, di ba? Hindi nila napapansin. Yun yung talagang mali. So, yun dalawa lang talaga. Kailangan bayaran ng utang. Malaking porsyento ng sinasahod mo. Kasi, ikaw yan. Ikaw ang nangutang yan. Kailangan mo yung panindigan. Okay? Wag nyo rin pong tatakbuhan ng mga inutangan. Okay? Wag nyo po silang tatakbuhan dahil nagtiwala sila. Okay? Yun po ang yun po ang akin. Magtira pa rin para sa savings. Hindi rin pwedeng puro savings lang kasi lugi ka doon sa interest ng utang. Baka yung iba din mangungutang para mag-invest. Mali din po yun. Okay? Kasi may nagtanong nun sa akin parang gusto niya mag-invest pero mali po. Kailangan talaga wala mo ng utang, wag pong mangungutang talaga kung hindi pa tayo marunong humawak ng pera. Ayan po talaga. Alright, very well said, Ma'am Angie. Eto pa, ma'am, sa mga beginner, actually, ito, yung iba, New Year's resolution pa na mag-iipon na raw sila pero minsan hindi nagagawa. Sa mga beginner, ma'am, na halimbawa ang budget ay, 1,000 pesos. Saan ba sila, ma'am, pwedeng magsimula na, ngayon, mag-ipon? Pwede na ba, ma'am, sa digital bank? Mga time deposit, mga ganon? O saan, Ma'am Ito ay Angie? kumikita na, no? Kumikita na to. Tapos beginner pa lang. Okay. So, ako, pag yun dyan sa 1,000, iba-iba talaga yan eh. Yes, nire-recommend ko talaga yung digital banks kasi nga mataas ang yield. Kasi imaginein mo yung inflation sa Pinas 4 to 5%. Actually last year parang 5% tayo, 'di ba? So, kapag tinabi mo kasi yan sa traditional bank, lugi ka pa kasi 0.00125% lang. So, lugi pa. Ibig sabihin, yung pera mo dun sa traditional bank, sobrang liit lang. Pero, hindi naman yan purpose ay magpalago. So, kung mas feeling mo safe ka sa traditional banks, go. Ang mahalaga dito, nakakapag-ipon ka.
at nakaseparate yung ipon mo. Kung naka-time deposit yan, go. Okay? Tsaka natin pag-usapan saan ba yung mas maganda, yung mas strategic, kapag number 1, na-build mo na yung habits ng pag-iipon. Kapag alam mo na, strictly discipline ka na mag-ipon, at pangalawa, lumalaki na yan. Kasi kung 1,000 pesos lang yan, wag mo na i-overthink, basta itabi mo yan. Okay? Whether, kasi ayun ang sistema, kung sa'yo, kung ayaw mo ng digital edi wag. Pag lumaki, tsaka natin pag-usapan. Pero ngayon, kailangan i-build mo muna yung habits na mag-iipon ka at hindi mo gagalawin yung ipon mo. Wag mo nang i-overcomplicate kung saan. Kasi kaka-overcomplicate, hindi ka nagsisimula. Ganon. Opo. Ito pa ma'am, ito recent mga issue din ito ma'am kasi marami yung nabibiktima ng scamming o yung pang-scam dahil nag-i-invest sa akala nila makakatulong sa kanila pero at the end of the day, yun, scam pala. Ang ending, sila yung nabokya. Ito ma'am, ano ba yung mga red flags, kahit at least 3 na palatandaan na dapat tandaan bago mag-invest sa ano man na investment company, Ma'am Angie? Okay. Number 1, if it's too good to be true. Like, parang ang perfect niya. Tandaan nyo, walang investment na perfect. Okay? Lagi yung may something. Okay? Kapag sinabi niya na hindi, yung sabihin pa lang na hindi ka malulugi dito is already wrong. That investment is a scam already kasi all investment laging may chance malugi. Hindi po, kahit po yung mga kung ano officials. Okay? Number 2, pag po sinabing investment, dapat po regulated siya. Regulated siya ng SEC, yung para security natin dito sa Pinas yun, about investment. Yan po. Or kaya kung co-op, kailangan nire-regulate ng co-op dun sa government. Lagi siyang may anchor sa government. Kasi po, iba kapag backup ng government. Pag hindi po yan backup ng government or even ng BSP, okay, wala po tayong habol dyan. Pag nawala yan, wala talaga. So, yan naman yung pangalawa. So, dapat, kung nakita nyo, ay parang wala naman sa internet, parang sila-sila lang, tapos yung layout, ang gara din, di ba? Yung parang hindi naman maayos. So, alam nyo na po na scam yan. So, I think yung dalawa, yun yung pinaka-biggest scam. Tapos yung pangatlo, yung mabilis at instant. Pag po mabilis at instant ang balik, sigurado po, ito po talaga, scam po talaga yan. Pag sinabi, hindi, after a month, balik. Ang investment po ay long term. Hindi po siya agad-agad. Talaga pong i-work. Ang malaki lang po kumita yung mga nag-i-invest din ng malaki, ng milyon. Okay? Ayan lang din po. Pero po kung maliit lang ang pera nyo at sasabihin na ganito ang lalabas niyan, malamang sa malamang scam po siya. So, ayun po ang 3 bagay na, pag nakita nyo, ay, ang sobrang ganda. Emotional kasi tayo So, dapat ingat talaga yung emosyon. Ayan. Eto ma'am, maisingit ko lang na katanungan kasi tanong ito sa internet. Sa magjowa daw, ma'am, or sa kahit sa mag-asawa, pag first date, sino ba daw ma'am dapat na magbayad? Yung dapat lalaki o yung babae? Ayan. Sa akin talaga, ako personally talaga, I offer to pay 50%. Okay? Kasi naniniwala ako na parehas naman kami may kapasidad to pay. Okay, parehas kaming adult. Pero it's a different thing kapag nag-initiate syempre yung lalaki. Kasi men being a provider, having a provider mindset, depende yan sa'yo Kung ikaw yung tipo ng babae na gusto mo talagang siya yung magpo-provide for you, then ayun na yung non-negotiable mo. Dapat siya yung magbabayad, dapat alam niya yun. Ayun yung hinahanap mo sa isang lalaki. Kung ikaw naman lalaki ka, ikaw gusto mo, hindi, ako magbabayad, ayoko magbayad siya, edi okay. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mo 50-50 kayo, then you have to find that kind of person. Ganon siya. Kung ako hindi ako naghahanap ng 100% siya na magbabayad. Ako, okay sa akin na 50-50. Sa'yo ba, Bomker? Okay ba sa'yo o hindi? Parang ganon. Ikaw ba, hinahanap mo ba yung 50-50 kayo? Parang ganon. Kung hinahanap mo ay ganon, kailangan dun ka magsisettle na babae. Ganon. So, yun talaga. Preference. Okay, yun. Very well said. Eto ma'am, dahil limited na lang yung ating oras sa Zoom, siguro ma'am, ito last question na lang. Kung meron kayo ma'am isang financial advice na ibibigay ngayon sa mga listeners and viewers natin, especially yung mga baon sa utang, walang ipon, ano yung kahit isang advice lang ma'am na ibibigay natin sa kanila pero effective? Sige ma'am. Okay. Isang advice, you have to start now. Hindi ko alam kung anong sitwasyon nyo, pero yung isang bagay,
tingnan mo yung financial situation mo ngayon. Nasaan ka ngayon? May utang ka ba? Kung may utang ka, paano mo babayaran yan? Maghanap ka ng paraan paano mabayaran yung first step. Yun yung first step, planuhin. Kung wala kang mahanap paano, mag-search. Maghanap ka ng tao na makakatulong sa'yo. Kung ikaw naman walang savings, kulang, so mag-search. Lahat yon. Kailangan nyo pong tingnan yung financial situation nyo. Pagkakita nyo sa financial situation nyo, doon nyo makikita ano ang dapat kong aralin, ano ang next step ko.